Wala po ang kinaharap lamang po ni Pangulong Duterte ay chismis, aligasyon, akusasyon, pero wala pa po siyang kaso. Kanya ako po, sa ngalan po ng mga iba pang grupo na gumagawa po at makikisa sa mapayapang pagkilos bukas, sana ho ay makiisa kayo sa iba't ibang panig ng Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo na siya pong gagawa ng sabayang pagkilos. Worldwide po ito bukas, July 19, Bring Home PRRD Now. Yun po yung ating tema bukas. Yun po yung linalaman ng ating diretsahang pakikipag-ugnayan, direktang pakikipag-ugnayan po sa inyo, Bring Home PRRD Now. Ngayon na po, huwag na po tayong mag-intay pa ng oras na patuloy na hindi bubuti ang estado ng kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan at patuloy po tayong manawagan bilang mga Pilipino. Bring home PRRD now. Maganda yung layunin at direksyong tinatahak nung resolusyon na ifa-file po ni Senador Dante Marcoleta. Mabuhay ka, Senador Dante, ating kaibigan. Ulitin ko hindi po humihingi ng house arrest yung resolusyong ihahain ni Senador Dante Marcoleta. Simple, diretso, walang patumpik-tumpik, walang arte, walang kondisyon. Bring home PRRD to the Philippines. Period. Pangalawa, ideklarang illegal at unconstitutional yung ginawang pagdakip o pangingidnap. Lahat naman po ng kidnapping ay illegal. Lahat po ng kidnapping ay unconstitutional. Lahat ng pong gawain yan ay serious illegal detention. Yan po'y paglabag sa karapatang pantao ni Pangulong Duterte. Yan po ay labag sa ating saligang batas. Yan po ay seryosong criminal act committed by those who are in the government. Pasahod po nating mga Pilipino. Yung sahod po nila galing po sa buwis natin. Kanya dapat, kung meron po pagkakataon kayo, kung may malapit pong venue na maaari po kayong makiisa, lumabas po kayo ng bahay, makiisa sa payapang prayer rally. Yung iba naman po yung magtitirik ng kandila at mag-aalay ng dasal para sa kaligtasan, kalusugan at agarang pagpapauwi kay Pangulong Duterte. Hindi po dapat ilagay na house arrest. Ba't mo house arrest yung taong walang demanda? Bakit mo ilalagay sa house arrest? O why will you put someone under house arrest? Wala naman pong kaso. Lahat ay aligasyon. Lahat ay akusasyon. Lahat ay chismis. Lahat po ay bintang. Dapat ang ilagay sa pagkatamang pag-aresto ay yung mga taong gumawa sa kanya nito. Kanya, maraming salamat. Ako'y nagpapasalamat kay Duterte. Bilang Pilipino, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat merong isang senador na matapang na tumindig para sa kakapakanan ng kapwa nating Pilipino. Si Rosie Bustarga, bring PRRD home. Maraming salamat. Si Kim Navarro, greetings again from Vienna, Austria. Attorney Vic Rodriguez, thank you for your continued efforts to give us your insights and updates. Sensya na ako kayo. Mahirap pang hindi
hindi gamay sa technology. Saan po ang venue na technology? Saan po ang venue ng Hakbang ng May Isog Rally bukas sa Attorney Vic? Ako po'y I will join yung mga kababayan sa The Hague, sa Netherlands bukas July 19. May mga pagkilos po sa Talisay City. Yung sa Talisay City, yung ang grupo po noon ay yung Sara Action Volunteer Group, if I am not mistaken, yung sa Talisay City. Meron din po magaganap sa Quezon City, dyan po sa Bahay Toro. At sana ho pa sa Bahay Toro. At sana ho pa sa Bahay Toro sa Quezon City District 1, meron po dyan 4 p.m. Bring Home Duterte Alive. Yan po ang kanilang tema, ang Hakbang na Maisog, NCR Prayer and Candle Lighting Event. Bukas po ito, July 19, Sabado po, 4 p.m. Ang venue po ay Deropa Park Covered Court. Deropa Park Covered Court, Deropa Street, Barangay Bahay Toro, District 1, Quezon City. Yung mga taga Quezon City po, bukas po 4 p.m. July 19, Sabado. Ang venue po ninyo sa Barangay Bahay Toro, malaking barangay po yan, District 1, Deropa Street, Deropa Park Covered Court. Yan po yung sa Quezon City. Baka pwedeng pakipadala sa akin yung venue ng ibang candle lighting event or prayer rally para mabasa ko po rito at ma-update po yung ating mga kababayan na kung saan po kayo malapit. Meron din po sa nais po niyan ay yung Sara Action Volunteer Group. Sana ho ay makilahok at makiisa po kayo. Yuni, tama na, ibalik na si AAF-PRRD sa Pilipinas. Tama po yun. At ang sabi ko nga ho, maganda somehow sapagkat yung 20th Congress, ito pong 20th Congress, iba na po ang itsura kumpara ng Congress. Ngayon no ay makakaasa tayo na marami po ang mas magsasalita at lalaban sa mga maling gawain ng kasalukuyang administrasyon. Mapa sa Senado, yan na nga po sinisimulan na ni Senador Dante Marcoleta. Yung kanyang proposed resolution na ihahain o ifa-file po sa next week, sa Monday, July 21, I believe, ay nananawagang pauwiin sa Pilipinas. Si Tatay Digong hindi pag-ilisaref dahil wala pong kaso si Pangulong Duterte magpahanggang sa ngayon. Kanya nga po, hindi ba mainit na mainit pinag-uusapan, pati yung mga kaso nung missing sabongero, ako po ay commiserate at ako po ay nakikiramay doon sa mga pamilya at naulila ng mga missing sabongero. Pero doble-doble na po yung pasakit nila kung gagamitin pa po sa politika yung unfortunate events in their lives. Sapagkat ang hinihingi nila, totoong hustisya, totoong investigasyon. At sana hindi ito mauwi sa tinatawag nating pagsahog na naman kay Pangulong Duterte dito sa missing sabongero case at sasabihin ito'y konektado sa EJK. Magkaiba po iyan. Kung may testigo at may tinuturong mga suspect o mastermind, i-confine lamang mo doon para naman hindi magkaroon ng double injustice or triple injustice yung mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Kay Imac Vasquez just got in. Good evening, Attorney Vic. Good evening, Imac, watching from Cebu. Kay Erin Marceline, grabe na nga po, pati missing sabongeros gusto i-link sa war on drug ni PRRD kasi wala silang witnesses ngayon, palang sila nagpa-planting kaya dapat i-dismiss na talaga case due to lack of evidence. Wala pong i-dismiss yung kaso sapagkat wala pa po siyang kaso. Kaya tama po yung direksyon at konteksto nung ihahain na resolusyon ni Senador Dante Marcoleta. Walang patumpik-tumpik, walang kaartehan, walang kaipokrituhan, straight to the point, direct at unconditional. Bring home PRRD now. Bring home Tatay Digong now.
hindi para iligay sa house arrest sapagkat wala naman siyang kaso. Bring home PRRD now. And yung resolution niya, declaring or calling for the declaration of unconstitutionality and illegal, the arrest effected on the person of our fellow Filipino, our former President, President Rodrigo Roa Duterte. Labanan natin yung mga ganitong pagmamalabis sa ating mga kapwa Pilipino. Kay Kyokos Duo, evening, Attorney Vic, good evening. Kay George R. pati Dolomite Beach at Dalian Train gustong ilink sa drug war ni FPRRD. I-link na po nila ng gusto lahat nila ng i-link. Mga kababayan, kalma lang ho kayo. Huwag tayong magpapadistract. Huwag tayong magpapadistract. Nakita natin kung paano natin tinalikuran ang pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon. Ang prueba, yung rejection na kanilang sinapit nitong katatapos na midterm election. Ibang-iba ang kinalabasan ng resulta ng halalan. Subalit nakita natin, pag nagkaisang Pilipino, hindi po tayo papayag mabudol muli. Kaya sabi ko rin, ibang-iba na rin ang 20th Congress kung ihahambing mo sa 19th Congress. Mas marami po ngayon ang titindig, mas marami po ngayon ang maninindigan, mas marami po ngayon ang nagsasalita at magsasalita pa hinggil sa mga kalabisan ng kasalukuyang administrasyon. At kagaya nga po dyan sa mababang kapulungan, magiging very active po sa pagbabantay at magiging very vocal sa kanyang observation si Congressman Sid Ungab. Babantayan po niya yan, suportahan natin siya at yung mga iba pang may isog na sasama sa kanyang pagbabantay, siya po ang tunay na bantay natin pagdating sa paghulma at pagpapanday ng ating budget for 2026. Higit pong malaki ito 6.8 trillion pesos. Kung yung 6.325 trillion pesos na budget po for this year ay nalakihan tayo at sinalaula po nila yan tatandaan ninyo, hindi pa ho natin pinalalagpas yan. Nakabinbin po sa Korte Suprema. Yung kasong yan, inaantay po natin ang Korte Suprema na ilabas na yung desisyon doon sa nauna pang PhilHealth case. Ito po yung 60 billion, matatandaan ninyo, 60 billion pesos na kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Yung pera po nating mga Pilipino dyan sa PhilHealth. Tapos na po yan Inaantay na lang po na ilabas yung desisyon at magkaalaman na at makita yung deklarasyon na talagang illegal at unconstitutional yung ginawang pangingialam ng Marcos administration sa pondo ng PhilHealth na dapat sana ay iginugol sa pagpapalawig ng serbisyo at coverage ng PhilHealth. Kinuha po nila yan pangtustos ng kanilang ayuda, ng AKAP, ng AIX at kung ano-ano pang dole-out o suhol na ginamit ngayon din pong 2025 midterm election. Andiyan po si Congressman Sid Ungab, tulungan po natin. Pagdating naman po sa Senado, ayan na, aktibo na si Senador Dante Marcoleta, makikita natin, hindi naman niya binibigo yung expectation sa kanya, nating mga Pilipino. Sabi ko pong natin, nagkasama po kami sa campaign yan, mag-teammate po kami, pareho po kaming adopted at guest candidate ng PDP. Hindi pa po kami PDP, pero kami po yung adopted at guest candidate noong nakaraang midterm election. At umasa rin ako sa lahat ng kanyang mabubuting sinabi noong kampanya. At makikita naman natin, ang kanyang direksyon hindi binibigo ang hope o yung pag-asang ibinigay sa kanya ng mga Pilipino na tutok din niya yung mga salitang binitawan niya na gagawin niya. Ginagawa na po niya, kaya sa Senado po, suportahan natin si Senador Dante Marcoleta. Si Ma'am Ana Santos, pati si Senator Bato gusto padala sa ICC. Yan na nga rin nagsalita na rin. Pero ako tingin ko, bukod sa seryoso itong bantang ito, dapat maging aktibo na rin yung mga iba pa nating kaalyado diyan sa Senado. At yung mga kababayan, huwag din po tayo magpa-distract sa mga issue. Nandyan din yung issue, yung malaking issue talaga. Si Vice President Inday Sara Duterte, makiisa tayo sa panawagang Bring Home PRRD Now. Marami na pong nangyayari
may na-file na resolusyon si Senador Robin Padilla, na atin din pong kaibigan at nakasama, si Senador Bato, at ngayon naman po yung pinakabago, resolusyon na ifa-file at ihahain po ni Senador Dante Marcoleta. Ito, dito ako sang-ayon. Talagang diretsyo. Bring home PRRD now. Period. Exclamation point. Wala pong kondisyon. Wala pong bring home PRRD and put him under house arrest. No. Bakit house arrest? Wala naman pong kaso yung tao. Siya nga dapat ang magdemanda at dapat arestuhin yung mga nangidnap sa kanya. Kay Elsa Rodriguez, good evening attorney, nakikisa ako sa laban ninyo. Laban lang tayo. Ang laban ko po ay laban ninyo. Ang akin pong pinaninindigan ay, at ito nga, mayroong isang sinalbahing Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte at nakapiit ngayon dyan sa ICC kahit wala siyang warrant of arrest at kahit wala siyang kaso. Nagpahayag ang Malacanang na si Senador Bato de la Rosa raw ay maaari ding arestuhin. Wala ngang kaso si Pangulong Duterte tapos tatakutin pa yung isa sapagkat bakit ba biglang nagpahayag ng ganyan? Dahil ba si Senador Bato de la Rosa ay naghain ng resolusyon? Dahil ba siya ay hindi a-attend ng SONA? Ano naman ang pananakot ninyo ngayon kay Senator Dante Marcoleta sa paghahain niya ng resolusyon? I-issuehan niyo rin ba ng warrant of arrest? Saan niyo po siya ililink? Saan niyo siya isasahog? Saan niyo siya idadamay? Kaya nakikita natin na basta't nagsalita ka, ang tawag sa iyo, obstructionist. Alam mo ninyo, ang obstructionist may meaning po yan eh. Paki-check po ninyo. Itanong po nyo kay Mr. Google. Ang nangyayari, basta ikay nagpahayag at ginagamit mo ang karapatan mo sa ilalim ng ating saligang batas at nang kakataon, hindi ito sang-ayon sa pandinig, panlasa at diwa na gusto na idikta at idikdik ng nakaupo niyong gawin. Palakpakan namin kayo ng palakpakan? Hindi ba't pasahod lang kayo ng mamamayang Pilipino? Hindi ba't ang ginagamit ninyo nagpapakasasa kayo sa pera naming mga Pilipino? Kaya wag ninyong sabihin na kapag kayo ay nagiging object ng valid criticism, ang tawag ninyo agad sa mga taong ganyan, katulad ko na rin, ay obstructionist. Paano naging obstructionist? Paano naging destabilizer? Tumakbo nga kami sa Korte Suprema, sa Supreme Court. Supreme Court, equal branch na executive. Nagsumbong na nga kami sa Supreme Court dahil sa pagsasalaula ninyo sa pera naming mga sa Korte Suprema dahil binubudol ninyong patuloy ang mamamayang Pilipino. Paano ka naging obstructionist? Kinikilala nga namin ang saligang batas. Paano mo tatawaging nagde-destabilize yung mga nagkokomento o nagiging kritiko ng gobyerno sa mga maling polisiya at pamamalakad ng gobyerno kung kami ay kumikilala sa Korte Suprema? Kanya wag po tayong magpa-distract. Tuloy po tayong manindigan para sa mga Pilipino. Hindi po madali. Mahirap po, marami kang subalit wala pong magmamahal at magmamalasakit sa ating mga Pilipino kundi tayo-tayo. Huwag tayong pumayag na dikamang ng ilang grupo, elitista, oligarko, politiko, political party, lalo na. Huwag tayong pumayag na tayo ay parang sinulid na kung saan na lamang hilahit ng isang banyagang interes, susunod na lang tayo mananahimik, tikom ang bibig. Hindi po ganyan ang mga Pilipino. Ang Pilipino ay may paninindigan, and I know you know this more than me. In fact, lahat tayo ay naging saksi dito sapagkat nakita natin kung paanong rejection ang ibinigay natin pare-pareho nung midterm election sa kasalukuyang administrasyon. Kay Hilda Rivera, hi Attorney Vic, good evening, watching here from Taguig. Hi Hilda. Kay Chilan Mi, hi, hello, how are you? Kay Miray Yanagida said hi, hello sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayon at pinahintulutan ninyo ako na samahan kayo sa inyong pamamahay. Siguro karamihan ay nasa inyong bahay na tapos na maghapunan o naghahapunan pa lang. Yung iba baka naiipit pa rin sa traffic. Yung traffic ko bibigat pa ho yan in the next 2
3 weeks pagka sabay-sabay na po yung eskwela ng mga public at private. Nararamdaman ko na po, grabe na traffic, sobrang bagal na. At napakaraming oras ang nakuubos, hindi na po tayo produktibo. Kaya hayaan po ninyo na samahan ko po muli kayo habang kayo po ay naghahapunan o kaya ay nasa labas. Yung iba na may pauwi pa lamang o papasok sa trabaho. Again, yung ating pong gagawing worldwide peaceful prayer rally ay bukas na po iyan. Check ko lang ang dami kung okay pa ho ang ating paglalive. Kay Jenny BF, good morning from Arizona. Marami pong salamat sa lahat ng Pilipino. Alam mo nyo, pag ako po ay nagpupunta sa iba't ibang panig ng mundo to meet with other Filipinos, Filipino migrants, OFW, akbang na maisog, ang dami hong kung saan-saang parte ng mundo na magpapaabot po ng mensahe. Marami pong salamat. Ayun, okay na pala ang signal natin. Kasi pagpasensyahan nyo na po, wala tayong katuwang ngayon sa ating paglalive. Kay Rosalie Pinzon, message retracted. Bakit mo naman rin-retract, Rosalie? Kay Lina, hi Lina, mabuhay ka. Kay, I hope you're doing good and we miss to hear from you again. Pasensya na kayo. Sinisikap ko po na once a week ay makapagkaroon tayo ng direktang pakikipag-ugnayan sa inyo. Alam mo ninyo, pag pasensyahan nyo na lang po, siguro mga 2 weeks pa, bilang isang ama, I'm also enjoying the time with my children dahil ay medyo sentimental po ako pagka nalalapit yung pagbubukas ng eskwela dahil tatahimik na naman po sa aming bahay, papasok na naman yung mga anak ko, mas maraming oras silang igugugol sa eskwela sa bahay except for weekend at walang pasok. Kanya po, yung mga oras ko ngayon habang sila'y bakasyon pa, sinisikap ko pong ibuhos lahat sa kanila, igugulo sa kanila. Bilang ama, I am also making time for them at dahil nga galing lamang tayo sa kampanya. But pag sila po'y may pasok na, mas madadalas po yung ating pagla-live at direktang pakikipag-ugnayan muli sa inyo. But from time to time, at least once a week, tayo po ay maabangan aking pahina. Kagaya po ng aking pakiusap, mag-like, share, and subscribe po kayo. Kay Mafe Nacionales, good morning po. Attorney Vic Rodriguez watching from Malaysia. Bakit good morning? Malaysia. Kay Rublin Lulu, one of my senator, maraming salamat. Kay Placido Piloso po, salamat at di ninyo binigo ang pagbabalik ko. Naka-restrain po ako sa iyo ngayon. Si Placido Piloso po, napaka solid kay Sam Sky TV. Sir, ingat po kayong lahat. Sana po may mag-file ng case against sa mga kidnapper ni Tatay Digong kasi it's an open secret po na talagang kidnap si FPRRD. Tama po yun. Kaya meron po nakabinbin na kaso sa Korte Suprema. Again, sa Korte Suprema. Kaya lang, wala pa hong aksyon ang Korte Suprema sa mga kaso, higit na mahalagang kaso nakabinbin po sa kanila. Kay Diba Obtuse, Attorney Vic, maganda ba sa The Hague? Mas maganda po sa Pilipinas. Mas maganda po sa Pilipinas. Napakaganda po ng Pilipinas at higit pong minus the corruption, minus the drugs, minus the criminality. I will say, higit pong maganda sa Pilipinas, dito sa atin sa Pilipinas, higit pong mas maganda sa Pilipinas, tanggalin lang yung labis-labis sa pagnanakaw ng mga nasa gobyerno, lalo pa ng administrasyon ngayon. Tanggalan yung mga kriminal, yung mga korap na tao sa gobyerno at yung paglaganap muli ng illegal na droga. Yung mangyayari pong SONA, lahat po ng ito palabas para may mai-report sila. Optics lang po yan, gumagawa sila kunwari nagtatrabaho. Pagtapos na niyang sonang yan, back to
back to business po sila. Po ang gagawin ulit. Po tayong magtiwalang basta. Kay Junax Nakwa, solid po ang Mindanao sa inyo, sir. Yes, maraming salamat sa inyong lahat. Kaya, si mabait na tao, I hope to see you, Attorney Vic, tomorrow. Nandito lang po kami. I hope to see you. Attorney Vic, nabasa ko po ito, na maganda ba sa dahig? Yun nga po sagot ko, mas maganda sa Pilipinas. Tanggalin lang yung korupsyon. Tanggalin lang yung mga droga. Tanggalin lang yung mga kriminal. Tanggalin lang yung mga nagnanakaw ng ating budget, yung national budget. Tanggalin lang yung mga nagnanakaw ng pang-flood control. Tag-ulan na naman ho Baka akala nila wala na hong baha. Yung 5,500 flood control programs, hindi po natin nakakalimutan yun. Huwag nyo kaming budulin. At syempre, yung napakaraming kinasasangkot ang anomalya ng administrasyon ito, hindi kami makakalimot. Kay MJ, hello po, Attorney Vic, salamat sa malasakit sa ating bansa. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat. Kay Merlinda Ponyo, hello, Attorney Vic, ask ko lang, may mabibili ba bukas? Wala po akong dalang libro bukas Wala po akong dalang libro. Meron po yan sa Amazon at yung po sa official page ng Facebook page ng Kingmaker. Pwede po kayo mag-order. Ipapahatid ko po sa inyo. Si Roy Carmona ng Switzerland, I hope to see you also tomorrow at magsama-sama tayo pagkatapos ng ating payapang pagkilos at panalangin para sa kalusugan, kaligtasan at pagpapauwi kay Tatay Digong. I love yous too. Attorney, bakit ang tagal ng interim release? May chance po ba na makakamit nyo ng personal si Tatay Digong? I love yous too. I really hope that I'll be given a chance. But siyempre sa pamilya po naka-reserve yan. At hayaan natin yung pamilya na sila yung nandoon kay Tatay Digong. Umaabot naman po kay Tatay Digong kung sino. Kung sino-sino sa kanya mga nakasama nung araw, nakasama pa rin ngayon, kung sino-sino yung mga kaibigan niya na nakakaalala at sumusuporta po sa kanya. At ako naman po, kagaya nga po ng sinabi ko, sa loob ng Senado, nandyan si Dante Marcoleta. Sa labas po, patuloy tayo magiging boses, tinig, tenga at mata ninyo. At ito ang aking maliit na ambag, sumuporta sa gagawing payapang pagkilos bukas sa Dahig, sumuporta kay Vice President Inday Sara Duterte, labanan yung huwad na impeachment complaint na nagkakabuhol-buhol na po yung mga nag-imbento ng mga kung ano-anong kaso. Sinisingil na rin sila ng Korte Suprema, sinisingil na rin sila ng Senado. Kaya maganda po itong tila mas higit may puso para sa bansa. Higit may puso para sa Pilipino. Ang 20th Congress, election ng mababang kapulungan, except the leadership. I really hope by some miracle magkaroon po ng overhaul in the leadership ng mababang kapulungan na ang mapupunta po dyan sa hanay na yan ay yung may malasakit po sa kapwa Pilipino. Hindi po yung panay kahibangan ng sinasabi na gusto raw po nila transparency and accountability. Nasaan yung bilyong-bilyong piso na kinuha ninyo sa BICAM at iniwan ninyong blanco? Bakit kayo nagpasa ng tao ng budget 6.325 trillion pesos blanco yung bicameral conference committee report? Yan ba ang gusto ng transparency and accountability? Yan ang ating singilin. Huwag po tayong lalayo sa issue. Yung may mga squabble po o skirmishes, yung mga kasama nating iba, lagpasan natin yan. Bumalik tayo sa issue. Paglaban natin yung ating bansa, yung ating mga kapwa Pilipino. Ito, ang dami nito. Yung ginagawa po ni Senador Dante, maganda po ito na yung kanyang ihahain na resolution, sang-ayon po ako ron. Kanya nga po, suporta natin yung mga Pilipino, yung mga senador natin at miyembro ng mababang kapulungan na kayang manindigan at hindi natatakot na hindi bibigyan ng budget, pangit ang opisina, ilinalagay sa lumang kwarto na pag umulan lang ng konti, pumapatako yung bubong. At kaya nga kailangan ng tulong natin, suporta, dasal si Congressman Sidungab sa mababang kapulungan. I think hindi pa kami nagkakausap muli, pero ito'y nanindigan din si Congressman Richard Gomez.
I hope makasama natin siyang patuloy sa pagpanig sa kapwa Pilipino, sa mamamayang Pilipino. Sa Senado, sana dumami pa yung mga katulad ni Senador Dante Marcoleta na hindi takot, maisog, na sumusuong sa talaga mga importante at mahalagang usaping panlipunan. Kagaya nga nung agarang pagpapauwi kay Tatay Digong, hindi para ilagay na under house arrest. Kalukuhan po yung house arrest. Ba't may house arrest yung taong walang kaso? Si PRRD, si Pangulong Duterte ang biktima ng inustisya. Hindi mo dapat ikulong ang taong walang kaso. Hindi mo dapat ikulong at arestuhin ang taong walang arrest warrant. Panay bintang, panay aligasyon, panay akusasyon, panay chismis lang yan.